will discuss further the topic now. Kanina sinabi nyo dun sa egg na yung outer or yung shell ng egg is yung crust. Now, dun sa crust na yun ng egg natin, is meron tayong mga tinatawag na plates. Ano kaya yung mga plates na yun? Okay, can someone read? Can someone read this? Plate tectonic theory. According to the plate tectonic theory, the earth crust broken into separate pieces called tectonic plates. These plates move relative to each other at a rate of 5 to 10 centimeters per year and interact along the boundaries to create conflict, converge, diverge, or to make out one another. Lake boundaries are the sites of many structures that shape the earth's surface of the earth, including earthquakes. Okay, for example, ito yung earth. And then, sinabi dun sa plate tectonic theory na nagkakaroon daw ng movement between plates. So, from this diagram, ano kaya dito yung plate? Kasi sinabi yung mga landforms, yung land. Di ba meron tayong ilang continents na meron tayo sa earth? Ilan yung largest continent na meron tayo? Okay, meron tayong 7 continents. So, yung mga continents na yun is nagkakaroon ng movement per year. And then, yung movement na yun is nagiging constant siya kung bakit tayo nagkakaroon ng earthquake and volcanic eruption. So, ito yun. Ito yung 7 largest plates sa Earth. Meron tayong North America, South America, Europe, Africa, Asia, Australia, Antarctica. Ayan yung mga plates na sinasabi na plate tectonic theory. Now, meron din tayo tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ano kayang context kung bakit nagko-contribute yung mga bansa na malapit dyan sa Pacific Ring of Fire, kung bakit sila nakakaranas ng madalas na earthquake, and kung bakit meron silang maraming volcano. Ano kayong meron sa Pacific Ring of Fire? Ano meron? Dapat dito yung Philippines. Ayun ma'am, tinuturo ng araw. Nandito yung Philippines. And yung Pacific Ring of Fire daw is itong color red na part. Natamaan siya yung Philippines? Oo. Okay, natamaan siya. And nakasunod yung Philippines ng Pacific Ring of Fire. So, sinasabi sa Pacific Ring of Fire na yung mga bansa daw na natamaan ng Pacific Ring of Fire is meron silang most active volcanoes and sila yung mga bansang nakakaranas often ng earthquake. Ngayon, meron tayong types ng tectonic boundaries. Diba sinabi kanina sa theory na nagkakaroon ng movement. Ngayon, ano kaya yung mga types ng movement na yun? Meron tayong divergent, convergent, transform. Okay? Based from the picture, ano kaya yung pinagkaiba nilang tatlo? Can you describe ano kaya yung difference ng tatlong types? Maribel. Sa divergent po, yung mga tectonic plates na hiniwalay. Kaya po nagkakaroon and sa convergent naman po, yung tectonic plates, for example, ay yung isa yung south. Pag gano'n yung then yung isa, aangat siya, pwede magkaroon din ng reform. Then yung tangat, okay. Then yung tangat lang, pang-transform ko naman, vice versa. Okay, sinabi niya dito daw sa divergent is nag-iwalay yung pa. And then sa convergent naman, yung isa is papunta dun sa, di ba, dalawa. Yung isa pa forward, yung isa naman is pababa. And then sa transform is
Mag-slide lang sila sa isa't isa. Ayan, meron din tayong types of earthquake. Yung una, tectonic plates collide. Yung sinabi kanina sa plate tectonic theory na nagkakaroon ng movement yung mga plates. And next one is volcanic eruption. Kapag nagkakaroon ng volcanic eruption, we expect na nagkakaroon din ng earthquake. Paano kaya nagko-contribute yung volcanic eruption sa pagkakaroon ng earthquake? Yes, Genevieve. Pag nasabog mo, pagkakaroon ng buong bulkan is yung mountain na alabig siya, which is nakakapos siya ng earthquake. Yes, very good. Dahil sa sobrang lakas ng energy from the eruption, is nagkakaroon din ng disturbance sa mismong ground na nagkakaroon din ng movement. Next is big explosion. Ano kayang big explosion? Ibig sabihin, sino kayang gumawa nun? It is natural disaster or man-made? Man-made. Why? Why do you say na man-made kapag sinabi natin big explosion? Ano ba pag big explosion? Sumabog. Gamit ang bomba. Kaya, sabi natin na gawa ng tao yung big explosion. Kapag nagpasabog ng bomba yung isang tao, halimbawa, di ba, kapag nanonood tayo ng mga drama, yung mga eksena na hold up and napasabog ng building or mga nagnanakaw. Kapag nagpasabog sila, nagkakaroon din ng disturbance sa ground natin para mag-shake. Lalo na kung sobrang lakas mo, bomba na ginamit. Now, paano nangyayari yung earthquake? So, dito sa diagram, imagine natin na ito yung lupa. Ito yung ibabaw, and ito yung ilalim. So, meron tayo dito focus, epicenter, fault, and seismic wave. So, umpisahan natin dito sa focus. So, nakikita nyo na nasa center siya. And nasa taas ng epicenter. Now, my question is, saan kaya mas malakas yung power ng earthquake? Sa focus or sa epicenter? And why? Sinong sumagot ng yes sa focus? Sinong sumagot ng focus? Wala? Eh sa epicenter? Wala din. Anong sagot nyo? Wala na siya ba? Saan mas malakas na maramdaman yung power ng earthquake? Sa focus or sa epicenter? Epicenter. Why, Maribel? Why sa epicenter? Sabi mo sa epicenter mas malakas yung power ng earthquake. Bakit kaya? Di ba nandito siya sa taas? Ang sabihin siya yung nasa ibabaw. Bakit mas malakas dito kaysa dito sa baba? Kasi po nagmumula siya sa focus din sa Okay, thank you for the answer. So, ilalagyan ko na yung sagot since wala kayong focus lang. So, sa focus, mas malakas yung power ng earthquake. Bakit? Dito, nagmumula yung wave. Ano kaya yung seismic wave? Nakikita kaya ng mata natin yun? Hindi. Ano lang? Kung hindi natin nakikita, maramdaman. Kagaya ng paano? Yun. Ano ba pag gumana? Yun. Nagsishake na yung ground. Great. So, very good. So, dito po mas malakas. Yung epicenter, tinatawag lang, siya lang yung tawag kapag nasa mismo baba na, nasa ibabaw. So, yung fault naman is nagagawa dahil sa shaking. Nagkaroon ng fault, yung mga crack sa lupa. Tawag natin doon ay so, ito naman, familiar ba kayo dito? Opo. Ano nga ulit siya? Sino magbibigay sa akin ng buo ng abbreviation na to? Gray. Okay. Ano kayang relasyon ng SIBO sa earthquake and volcanic eruption? Anong ginagawa nila? Itaas ang kamay. Itaas ang kamay.
O, kanina, nagpo-chorus kayo, tapos ngayon, kayo nagtataas ng kamay. Lauren. Kaya po niya po po yung meron din ba tapos po. Sa aral. Nagbibigay po sila ng mga